Okay, tapos na po. Ano, dito, ayan yung, ang ibig sabihin ng MRI ay Magnetic Resonance Imaging Center. Yes, so ayan po yung MRI. Pag nagpa-MRI kayo, mamaya ko ikukwento. Lalabas mo na. Open sesame. Yung auto. Hindi mo na kailangang hawakan yung pintuan, di ba? So dito kami, ito yung hospital. So, ito po yung Magnetic Resonance Imaging Center sa ground floor ng Prince of Wales Hospital sa pinaka main block nila. Yan. Nakaka-schedule dito siguro, dito kayo pupunta. Pero depende sa ospital na mapupuntahan nyo. Pero wag na sana kayo magkasakit para hindi kayo ma-MR. So ito po yung malaking hospital dito sa Prince of Wales sa Shatin. And andito po yung may shop din sila dito, rehab shop. Pero sarado yan, ordinary. Sa morning lang yan, bukas. So I need to, after 8 weeks malalaman daw yung, pag nalaman yung resulta, after 8 weeks pupunta ako sa doktor. So magpapabook muna ako ng appointment ko sa doktor para masabi ko ano yung result ng aking MRI. Po, at ang pasalamat ko sa Panginoon ay, ayan o. Wala naman ako nararamdaman masakit sa likod ko ngayon. Di katulad noon na super sakit ang aking likod. Kasi pag sinabi mong sciatica, yun yung sa likod. Nasa na ba tayo? Nilalamig ako. Lalabas na tayo ng ospital. Next na, mamaya na ako magkwento-kwento kasi parang medyo nanghina ako doon sa pag MRI, nakahiga ako doon ng 30 minutes. Pagbangon ko, medyo parang nakakapagod. Pero wala namang discomfort, wala namang parang normal lang na nakahiga ka, na naririnig mo lang yung sobrang ingay. Ang ingay, may pumupok. May nagmamartilyo sa loob. Tapos, maraming ingay, iba-ibang sound doon sa MR. Kaya nga siguro magnetic resonance, yung parang sound, yung niya. Kaya, hindi ka pwede magsuot ng alisin mo lahat yung mga metal sa katawan mo. Kasi, hindi, yun ang magkakaroon ka ng side effect sa mga ganung bagay pag meron kang metal. So, make sure na, alisin mo yung mga metal na yon. Hikaw, sing-sing, or katulad ng pustiso ko, tinanggal ko. Kung meron kayong mga bakal-baka sa loob, dapat nilang malaman kasi hindi po pwede yon. So dito po yan, Clinical Block and Trauma Center sa Prince of Wales Hospital. So napakaganda. Ang binayaran ko, 500 Hong Kong dollars para sa MRI. Pag sa government hospital kayo magpa-MRI dito sa Hong Kong. Pero pag sa private kayo, nagtanong na kasi ako na sa private dahil ang tagal, 3 years kung inantay to eh. Pag gusto nyo ng mabilisan, punta kayo sa private. Pero, around 10 to 11,000 Hong Kong dollar. E di dito na ako sa 500 Hong Kong dollar. Anyway, yun lang, maantay ka na 3 years. So, 3 years ako naghintay. Yan. And then, actually, before that, nung ma-find out, kasi syempre, ang unang proseso niyan, mararamdaman nyo masakit yung inyong likod, tulad nung nangyari sa akin na parang bang ang katawan mo mahahati, parang ang manananggal na ang feeling mo, mahahati ang katawan mo. So, nung naramdaman ko yun, 6 years ago yun 6 years ago. Kasi 6 years ago, nung napunta ako sa private hospital, in-x-ray nila yung aking likod dahil masakit, nakita nga na meron akong sciatica. Sa lower disc ko yon. Kasi meron tayong disc at saka meron tayo yung sa natin, yung antag dito sa spinal cord natin sa likod. Pero mas maintindihan nyo yung pag nakita nyo siguro yung drawing or mag-google kayo, mas maintindihan niya kung ano yung sciatica. Basta ako sa lower disc ako, L5 yata yun, o D2, L5 yata yung akin. L5, D2 yung sa akin sa likod. Lumbar 5, disc 2 yung merong problema sa akin. Kasi pag nagkakaedad na po ang tao, numinipis na yung nagko-connect sa ating mga bone, yung sa spine. Kaya pag nagkikiskis yun, nakikiskis yung nerve natin, masakit, di ba? Kaya yun yung nagkukos ng sciatica. Kasi pag may sciatica ka, masakit. Depende sa klase ng sciatica. Meron yung sciatica na super sakit na kailangang operahan. Yung sa akin naman, ang masakit na parang mahat yung katawan ko. Tapos, ang mangyari pa niyan, mayroong numbness. Mararamdaman mo ang sakit mula sa bewang hanggang sa paa. Kasi connected sa ugat yun eh. Kaya yun po yung ng experience ko sa sakit ng sciatica. And then, nung na-find out nila yung 6 years ago,
may x-ray ako, tapos binigyan ako ng referral ng private doctor. Nagpunta ako sa Hong Kong Baptist Hospital noon. Ang binayaran ko 1,000 Hong Kong dollar para sa x-ray, tapos 400 plus para sa consultation. And then binigyan nila ako ng letter. So yung letter na yon dinala ko sa Prince of Wales Hospital, sa government hospital. Okay, pagdating sa government hospital, papabook mo yon. Ang booking 3 years. So naghintay ako ng 3 years bago ako makita ng doktor tungkol sa aking sciatica problem. Imagine, I waited 3 years for that, ano. Pero usually naman kasi dito sa hospital, if emergency, urgent, okay, ititreat ka agad ng hospital. Pero pag hindi urgent, maghintay ka talaga ng matagal. Many years. Katulad ko, 3 years ako nagantay. And then after 3 years ng paghihintay ko, may appointment na ako sa hospital. Uupo ka doon, maghihintay ka ng mga 1-2 oras, hanggang 3 oras. Tapos pag turn mo na para kausapin ng doktor, wala pang 10 minuto. Yung 3 taon mong hinintay, wala pang 10 minuto na dadiagnose ka, i-consult. At saka ako nung ako'y naghintay ng 3 years para makausap ng doktor, ang sinabi lang ng doktor sa akin ay magpa-MRI ako. So, nag-wait ulit ako ng 3 years kasi ang schedule nung nakita ko yung schedule na MRI, 3 years. Okay, so 6 years nangyari sa akin tong case na to ng sciatica ko. Pero pasalamat ko sa Panginoon, unti-unting nawala yung sakit. Siyempre through prayers at saka yung exercise, sabi nga na exercise, proper posture, pagkain, at saka yung amazing talaga nakatulong sa akin yung I am amazing barley. Yung barley po, everyday nag-take ako nun. Maraming nagawang maganda sa akin yung barley. Isa na nga itong aking sciatica na alam ko wala na ako nararamdaman na masakit, pero kailangan ko pa rin magpa-MRI para malaman ko paano talaga ang resulta ng aking sciatica. Kung nandyan pa o wala na. Pag wala na, amen, thank you to the Lord. Kung nandyan pa, siyempre, kailangan i-treatment yon. Okay? So, nagugutom na ako. Talagang 6, 7, 8. 6 ako pumasok, 7:30 ako naipasok doon sa machine ng MRI. Then 8, tama, 3 hours ka nga. So you need to take 3 to 4 hours para sa MRI mo. So para sa mga first time dyan, magkaka-MRI, yun din pong sabi ko sa inyo na experience ko sa loob. Papasok ka doon sa tubong puti, na malaking tubong puti. Parang ano yun hindi ko alam ang tawag doon Pasya machine na may napapasok ka sa loob na ganon, na parang tubong malaki yon. Tapos nakahiga ka. Siyempre pinaalis na lahat yung mga bakal-bakal sa katawan mo, kung ano man bakal meron ka. And then yung pinagbihis ka, diba? Nagbihis ako. Tapos pagka upo ko doon, pinahiga ako. And pagpasok sa loob, dahil ang problema ko sa sciatica, kaya ang medyo mainit na nararamdaman ko ay yung ilalim ko sa may likod. Yun lang. Tapos yung sobrang ingay. Super ingay talaga. Parang may nagpupukpok nung, parang may nagmamartilyo, parang merong parang krung 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 krung, parang ganon. Tapos parang yung tut 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 gumaganon pa. Tapos tut ang lakas. Kaya naka-earphone, naka-headphone kami. Kasi hindi pwedeng i-video yun, syempre. Ano yan hindi pwede. Basta loob ng hospital hindi na pwede. Basta ayun lang ang ano sa mga kabayan, ka-OFW, mga kaibigan ko, huwag niyo nang abutin yung MRI. Kailangan maging healthy kayo, huwag kayong magkasakit. Yan ang importante sa lahat. Okay? So hanggang dito na lang at paalis na ako ng hospital. Ayan, nakita niyo, andito pa ako sa hospital. At just keep trusting the Lord. Emotionally, masaya kayo. At saka yun, ay kasi naman, siyempre kaya siguro ako nagkaganyan dahil siyempre nagbubuhat ako at saka iba yung trabaho ko noon, at saka yung mga pagbubuhat siyempre, saka yung working hard nga siguro yun, naipon-ipon na lahat. At saka ang isang dahilan pa nga nagkakaedad na. Kasi ang isang problema ko, yung bone density ko ay very weak. Yes, kaya yun, pag nagkakaedad kayo, siyempre humihina na yung mga buto-buto ninyo. Nagiging isang reason yun kaya nagkakaroon ng sciatica. So kailangan pag nagkakaedad, ingat na lang. Okay?
So, thank you Lord. At tatapos ng MRI ko, antayin ko na lang kung anong result. At always remember, be happy, be healthy, keep safe, and keep trusting the Lord. Ang galing ko na to dahil ako'y pauwi na. Pag nasa ospital kayo, kailangan ang mask. Okay? God bless everybody. And always, sinabi ko na nga sa inyo, be happy, be healthy, keep safe. Keep trusting the Lord. At saka yung favorite verse ko, Joshua 1:9, don't be afraid, be of good courage, for God is with you wherever you go. Kaya habang nasa loob ako ng MRI, lagi kinakausap ko ang Panginoon, kumakanta ako ng Amazing Grace. Sa isip ko lang yun ha, kasi hindi ka naman pwede kumanta doon sa loob ng malakas eh. Anyway, yun lang po. Salamat! Bye!